Good morning sa inyong lahat dyan. Ayan, nandito ako ngayon at nakasakay ako ngayon dito sa bus. Papasok ko ngayon sa trabaho. At syempre pasok na naman September 18 pa lang ngayon. So, wala akong time kung minsan na makapag-send sa inyo ng message dun sa opisina. Kaya sasamantalahin ko na ito dito sa habang nandito ako sa train, sa bus. O yan, nakikita niyo yung mga tao dito sa bus. Oh. Ayan, ang dami. So, ayan, ituloy ko lang, no. Nagpapasalamat ako sa inyo, dyan din kay David, na yung kapitbahay natin dyan, no. Thank you, maraming salamat, David, no. Siyempre, mga bagong magkakakilala pa lang tayo, pero kumbaga parang palagay na yung ating mga loob, no. Kaya nagpapasalamat ako dyan sa kapitbahay natin, si David. At ngayon si Ronnie naman, nakikita ko yung mga kumbaga paghihirap ninyo dyan, nalagyan na ng bakod, nalagyan na ng kamarin, at nagkaroon na tayo ng anong tawag dyan, itong mga kambing, pato, at saka may manok pa daw yata, no. So ayan, at saka nagtatanim-tanim din kayo dyan. So ayan, gusto ko lang ilinaw sa inyo na nagpapasalamat ako sa mga pagmamalasakit ninyo dyan sa yung small farm, no. Kung mapapalaki pa natin yung farm na yan, palalakihin natin yan. Ayan, so medyo ngayon ang plano natin ngayon is that mag-focus tayo doon sa pag-aalaga ng kambing, nalagyan na ng kamarin. At yung tungkol doon sa pagpapatambak at saka pagpapagawa ng bahay ay ano natin yan, kumbaga yun ang isusunod nating project, pero hindi pa sa ngayon. Kasi siyempre mahirap din dito para sa amin na yung padala kami na padala, dahil hindi naman ganun kadali para kitain yung pera dito. Siyempre yung budget din namin dito at saka yung budget dyan. So ayan, ako ang daming tao habang nagsasalita ako dito, nandito ako, paakyat na ako ngayon dito sa elevator at sasakay na ako ng train. Ayan, pero makinig lang kayong mabuti habang ako ay nagsasalita at papunta dito sa train. Pasakay na kasi ako ngayon sa train. So itutuloy natin yun. So ang focus natin ngayon, Ronnie, kung nakikinig ka, no, ang focus natin ngayon ay yung mga tanim ninyo dyan, at saka yung kambing, at saka yung pato yata, at saka may manok pa. Ayan. So ngayon yung pagpapatambak, dahil alam niyo naman yung ang sitwasyon ngayon dyan na medyo maputik, basa. So siguro yung pagpapatambak dyan ay magiging ano yan, mga bandang mga bandang December. Yan, mga December, January siguro yung pagpapatambak natin, na medyo maayos na yung tuyo na yung lupa, no. So ayan, so ngayon yung pagpapabahay din kasama sa project natin yan, at yan ang pinag-uusapan namin ngayon ni Lynn, na para hindi na tayo maguluhan sa itong project na pagpapabahay namin, ay kumonsulta na lang kami doon sa, alam niyo yung mga kubo na magaganda na gumagawang bahay, isasalpak na lang dyan. So ang mangyayari, pagkatapos nating matambakan yan at saka yung tamang sukat, no, yung kausap namin na bahay na gawa na siya mismo, ilalagay na lang dyan. So wala na tayong pagod at hindi na kayo mamumroblema ng pagbibili pa ng materyales, no. Ayan, siguro nakikinig din si David ngayon. So ayan, so hindi na tayo ngayon, hindi ko na kayo dyan mapuproblema na kung saan pa kayo magkambas-kambas ng mga bibilihin ninyo. Isasalpak na lang natin dyan yung ready-made na kubo na. At ito namang ready-made na kubo na ito ay magagandang klaseng kubo, at tiningnan din na namin ito sa internet yung itsura, no. So ayan, kaya Ronnie, mag-focus ka ngayon dyan sa iyong tawag dito, sa iyong pagkakambing, at saka yung ang tawag dyan, itong mga pato, at saka itong manok o pagtatanim. Ngayon lilinawin ko lang, kasi alam ko na kung baga
Siyempre, padre di pamilya ka dyan sa inyo, Ronnie. Pakinggan mo itong mabuti dahil napaka-importante itong sasabihin ko. Okay? Ngayon, kumuha tayo ng ano ba yung kumbaga, ano ba ang usapan natin dito sa pagkuha namin ng, siyempre, kung kukuha kami ng kambing, nag-i-expect din kami kung paano kikita kami at kung paano ka rin kikita. Dapat maisip mo ito, no? Kung paano ka kikita. Kaya kami kumukuha ng kambing, binili namin yung kambing para nang sa ganon ay yung mag-aalaga. Siyempre, hindi ka naman mag-aalaga nito mga kambing na hindi ka rin makikinabang. So dapat maintindihan natin ito kasi pag hindi ito naintindihan natin, dito nagsisimula yung mga away-away. Hindi ba? So ganun din doon sa yung mga pato na yan, yung mga pananim na yan. Ano ba ang usapan natin? No? Kasi ito yung tatandaan natin na kami kumukuha ng farm, nag-i-invest kami. Ngayon kung nag-i-invest kami, no, ano yung kabuluhan ng pag-i-invest namin? At kung tumutulong din kayo, ano ang kabuluhan ng pagtulong ninyo? Dapat malinaw yan sa atin, no? Kaya ito, hihingi nga ako ng tawag diyan, ng yung bang kuro-kuro ni David din eh. Halimbawa, ako nagpapaalaga ako ng kambing. Okay? So nagpapaalaga ako ng kambing. Ano yung hatian ko nito doon sa nag-aalaga? Dapat malinaw yan, Ronnie, sa atin, no? At hindi na ako pwede kang mag-comment dito, no? At kukopyahin natin kung paano ang ginagawa ng mga tao na nagpapaalaga diyan, paano kumikita yung nag-i-invest, no? Okay? So yan, tigit ko muna ito at bababa ako ngayon dito eh. Magta-transfer ako ngayon ng bus, okay? So malapit na ako kasi Ronnie sa trabaho, no? So ipagpapatuloy ko na lang itong ating pinag-uusapan nitong topic, pero alam ko naiintindihan yung ibig kong sabihin. Dapat nagkakalinawan tayo, no? Ayan po. So nagpapasalamat din ako diyan kina Baby, no, sina Bilma, yung pagtulong nila sa atin diyan. Kina Recto, nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. Okay, sige na, hanggang dito na lang muna. Susunod ko na lang ito dudugtungan itong taping ko dito. Sige po, David, salamat din David. Okay, sign up na po ako. Bye-bye. So, God bless po. At o nga pala, nakalimutan ko rin, salamat din nga pala kay Jane, kay Joyce, no? Lahat kayo dyan, doon sa family na Ronnie, maraming salamat sa inyo. Sige po, God bless sa ating lahat. Bye-bye.